Ang kwentong inyong matutunghayan ay bunga lamang ng malikhaing kaisipan ng may akda. Anuman ang pagkakahawig nito sa ibang tao, iyon ay nagkataon lamang. Ang kwentong ito ay pinamagatang Rag to Riches Story. Ako ay isang batang lansangan, kung minsan pa nga ay tinatawag na batang hamog o batang yagit. Ulila na ako sa mga kamag-anak. Hindi ko na alam kung nasaan sila matapos akong iwan sa lansangan. Ang larawang ito ay kuha nung ako'y minsang maligo sa Manila Bay. Hindi pa Dolomite Beach ang tawag sa lugar na yon. Hindi lang basta mahirap mamuhay sa lansangan, kung hindi delikado rin. Naalala ko pa noon nang mahuli akong nag-shoplift sa isang grocery store. Masama ang loob ko niyan dahil ako'y nahuli. Ngunit nagbago ang aking kapalaran nang isang araw ay may umampon sa aking isang matandang lalaki. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Daddy. Madalas na pampalipas oras ni Daddy ay ang paglalaro ng chess. Kahit siya lang naman mag-isa ang player. Magaling din magluto si Daddy. Napakabuti ng kalooban ni Daddy. Hindi lang niya ako basta pinakain, binihisan, pinatira din niya ako sa kanyang bahay. Binilihan din niya ako ng laruan. Eto nga, at binilihan din niya ako ng bisikleta, 2 bisikleta. Isinali din niya ako sa marathon kung saan ako ang nag-champion. Ako lang naman kasi mag-isa ang runner. Paminsan-minsan ay naglalaro din ako ng tennis. Huwag niyo nang pansinin yung paghawak ko sa raketa. Yung hawakan kasi ang pinanghahampas ko. At dumating na nga ang araw na pinakihintay namin ni Daddy, ang aking pagtatapos. Tuwang-tuwa si Daddy nang ako'y makagraduate sa pag-aaral. Ngunit sa bandang huli ay ang pagiging tambay lang din pala ang kahihinatnan ko. Huwag nyo nang pansinin ang buhok ko. Pandemic kasi niyan, lockdown. Hindi ako makalabas para makapagpagupit. At nang medyo lumuwag-luwag na ang panahon ay nabigyang pagkakataon ako upang makapagtrabaho. Naging isa akong modelo ng mga mamahaling damit. Pinagsusuot nila ako ng iba't ibang kasuotan. Sa mahabang panahon ng pagiging isang modelo ay gumanda na ang takbo ng aking buhay. At naisipan ko na nga na baguhin ang aking pangangatawan. Hanggang sa lumaki ng husto ang aking kaha. Minsan nga naisip ko dapat na ba akong magbra, cap B. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang takbo ng aking buhay. Dumating ako sa punto na ako'y nalulong sa sugal, kasino. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay nalustay at nawaldas sa pagsusugal kong ito. Wala na rin gustong magtiwala sa akin sa larangan ng pagmomodelo. Kaya naisipan kong muling magtrabaho upang kumita ng pera. At ako ay naging isang snatcher ng bag. Kung minsan pa nga ay shoplifter. Kagaya ng suot ko, chinaplip ko lang yan. Ito nga, at sa airport na ako pumuesto. Puro big time ang mga tao dito. Huwag nyo nang hanapin kung nasaan yung isang paa ko. Nalaglag yan habang tumatakbo. Pero nabawi ko rin naman. Hindi lang pagiging snatcher at shoplifter ang pinagkakakitaan ko. Nag-aakyat bahay din ako. Hindi lang basta akyat bahay, arsonist din. Sinusunog ko ang bahay matapos kong pasukin. Dahil pagdating sa baba, nagpapanggap akong bombero. Doble ang kitaan kapag ka ganito. Pero saan ka ba naman makakakitang may nasusunog na sa likod mo, nakangiti ka pa rin? Syempre, success ang plano. Pinasok ko na rin ang pangangarna pati ang pangaagaw ng motor upang mas kumita. Sa kabila ng pagdaloy ng malalaking halaga sa akin, nasadlak na naman ako sa isang malaking pagsubok ng aking buhay. Nalulong ako sa ipinagbabawal na gamot. Pero syempre may katapusan ang lahat at ako ay nahuli at nakulong. Mahaba-habang panahon na pinagdusahan ko ang aking mga kasalanan sa loob ng bilangguan. Kaya naman naipangako ko sa aking sarili na kapag ako ay makalaya, hindi na ako gagawa ng kasamaan. Ngunit tila ba nagbibiro ang tadhana. Isang gabi ako ay nanaginip na muli ako'y isang pulubi at palaboy sa lansangan. Subalit katulad ng kasabihan ng mga Pilipino na ang panaginip ay kabaliktaran ng mga mangyayari. Sapagkat kinabukasang paggising ko, ang aking matagal na minimithi ay dumating na. Kaya naipangako ko ako'y magbabagong buhay. Ako ay nagtrabaho sa McDo. Ngunit hindi nagtagal ako'y sinisante sapagkat binigyan ko ng Coke float yung umorder ng McFloat. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ako nawala ng pag-asa. Muli akong naghanap ng trabaho at naging isa nga akong newscaster o tagapagbalita. Ngunit hindi rin nagtagal ay sinisante rin nila ako. Fake news daw ang ipinamamalita ko. Sa pagkakaalam ko naman, legit source naman yung taga-barangay namin. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa at sa pagkakataon ngang ito ako'y naging isang pulis. Ngunit hindi rin nagtagal
nagtagal, sinisante rin ako dahil puro lang daw ako palaki ng tiyan sa opisina. Hindi pa rin ako sumuko, muli naghanap ako ng trabaho at naging isa nga akong piloto. Ngunit hindi rin nagtagal ay sinisante nila ako matapos mahuli na gumagamit ng Google Map at naglanding sa area. Hanggang natagpuan ko ang aking sarili na nagtatanim ng kalabasa. Nagtanim ako ng maraming kalabasa upang may mapagkakitaan. Huwag kayong matakot kung bakit parang may muka ang aking kalabasa. Hybrid kasi yan. Kapag nagmamatured na, nagkakaroon na sila ng muka. Nagtinda na lamang ako ng kalabasa. Buy one take one itong mga maliliit. Ito nga at kahit gabi na ay nagtitinda pa rin ako upang kumita ng pera. Nagkaroon din ako ng iba't ibang gimmick. Pati itong si Harry Potter ay ginaya ko para may bumili sa akin ng kalabasa. At kapag ka nga bumili ka ay may libre kang candies.